Ayun po mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat at narito naman po ako at muling nagbabalik upang may ihahatid na mga panibagong mensahe sa inyo ngayong mahal na araw. Ayan. At pakinggan ninyo kung ano yung mailalapag ng ating mga baraha. Ayan. At sa makaka-resonate lamang po. Ayan. Tignan natin. Medyo haba-habaan natin ang mensahe. Yan. Inano ko dito yung mga dito yung mga pang-ipit. Tignan natin mga kapatid kung ano yung mga mensahe ng mga baraha ngayong mahal na araw o Biyernes Santo. Yan. At shout out po pala kay Sir Dandy na kababayan nating OFW na paggawa ng ritual sa atin. Bro, shout out sa inyo ng iyong partner. At mamaya ay dadating na rin yung inyong pina-order na kandila at saka kay shout out din kay Ma'am Dina Dani. Yan, shout out din sa iyo na isa ko ring mabait subscriber na mabait at patuloy na sumusuporta sa aking mga vlog sa YouTube channel ko. Yan. Sobrang bait po talaga ng mga aking mga subscriber. Yan. At ako pinagpapasalamat na nakatagpo ako ng mga taong naging client ko na mababait sila, tsaka talagang totoong naniniwala sa mundo ng espiritual. Ayan. Kat tayo mga kapatid at kukuha tayo ng mga 30 baraha ngayon dahil mahal na araw. Ayan. Tsaka may gamutan po ngayon mga kapatid. Kung sino pong magpapagamot ay magsadya lamang po dito sa bahay at hindi naman po ako aalis. Yan. Nakukuha po tayo ng 30 na oracle card. Kagigising ko lang mga kapatid. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. Yan. Na natin mga kapatid kung ano nga ba yung mga mensahe ng ating baraha. Ang unang-una po mga kapatid ay itong altar. Yan. Ang mensahe ng altar na ito, ang nakikita ko dito kagabi pa lang mga kapatid, ay ang lahat ng mga nag-aaral sa mundo ng espiritual, yung may mga magkakagrupo dito tulad ng mga manggagamot, antingero, mga mananambal, babaylan, basta may mga may mga samahan o grupo na naghanda sila ng mga altar, tulad na may mga grupo din yung mga mangkukulam, mambabarang, kulto, mamamaktol. Yan, may mga grupo din yung mga yan. Parehas ng mga antingero din. Yan. May kagabi pa lang ay naghanda na sila ng kanilang mga altar
para sa kanilang ritual, kung ano man ang kanilang sinasagawa, kung ano man ang mga ritual na pamamaraan nila. Ang mga altar na ito ay inilagay nila sa isang lugar kung saan ilalatag nila ang kanilang mga gamit, tulad ng mga anting-anting, amulet, o di kaya taliko, talandro, retablo, singsing, yan, garapa, mga langis, at mga libreto at mga aklat nila upang konsagrahan, dahil naniniwala sila na tuwing Biyernes Santo ay lumalakas ang bisa ng kapangyarihan sa espiritual. Ito pong altar. Yan. Pangalawa ay mambabarang. Yan. Ang mambabarang na ito, o may mga grupo na mambabarang ngayong Biyernes Santo, ay nagtipon-tipon o nagkikita-kita, tulad ng mga tulad ng mga manggagamot, mambabarang, mangkukulam. May mga grupo din yang mga yan. Yan yung mga tinatawag na anti-Kristo, yung mga mangkukulam at mga mambabarang yan. Yan po ay mga wala pong kinikilalang Diyos yan. Kaya po ngayon ay mahal na araw na ngayon po ay pinako sa krus ang ating Panginoon, na naniniwala sila na lalakas ang kanilang kapangyarihan na itim. Yan. Kaya nagtitipon-tipon ito. Yan, tulad ng mga grupo ng mga kulto, ay nagtitipon-tipon itong mga ito para palakasin ang pwersa ng kanilang kaalaman sa espiritual. Yan, ng mga mambabarang na ito. Dahil kung ang mga manggagamot ay may mga grupo, ganun din yung mga mangkukulam, mambabarang at mga kulto na yan. Yan yung mga tinatawag na anti-Kristo, yung hindi naniniwala sa ating Panginoon. Sila yung tiwali, o di kaya rebelde yan, may yung mga yan. Yan, yung mga mangkukulam niyan. Kumbaga dito sa atin sa yan, mga masasama yan sila. Itong mga mambabarang na ito ay may mga nagtitipon-tipon din sila para magsagawa din ng kanilang ritual, kung ano yung mga ritual na kanilang ginagawa. Iba't iba kasi po mga kapatid ang ritual. Yan. Kuweba. Yan. May mga ibang tao dito na pumupunta talaga sa kuweba. Kumbaga dito yan sa amin sa Antique ay nangangalap sila. Nangangalap sila tulad sa mga kuweba at saka sa mga liblib na lugar na hindi basta pinupuntahan ng mga tao. May mga taong pumupunta dito. Meron ding mga manggagamot na tinatawag nilang nangangalap sila. Yan. Sa mga kuweba upang kumuha ng mga bihira na at hindi masyado nakikita ng mga mutya. Yan, kasi po kalimitan diyan po lumalabas ang mga mutya, yung mga ugat na salubong. Marami po yan yung mga klase ng punong kahoy na bihira lang natin makikita na kinakalap sa mga kuweba o saan mang lugar. Yan. Barang. Yan. Ang barang na ito mga kapatid ay meron ditong isang mambabarang. Itong mga grupo ng mambabarang na ang kanilang kakayahan sa pangbabarang ay kanilang pinapalakas ngayon. Tulad ng mga gamit nila na mga insekto o bungo, kung ano man yan yung mga ginagamit nila sa pangmiminsala ng mga tao, ito ay pinapalakas nila ngayong Biyernes Santo, dahil naniniwala yung mga kumag na yan na tuwing Biyernes Santo ay lalakas ang kanilang antas o kanilang kapangyarihan sa espiritual kung ngayon sila magsasagawa ng ritual. Yan. Itong barang na ito, tulad ng pinapalakas nila ang kanilang mga gamit, pinapalakas nila ang kanilang manika, pinapalakas nila ang kanilang mga insekto na inaalagaan sa mga garapon na yan, kung saan-saan nila tinatago yan. Yan po ang nakikita ko dito, na may mga ritual sila ngayong Biyernes Santo na papalakasin nila ang kanilang antas sa espiritual. Yan. Yun yung mga sa espiritual lang ating topic ngayon mga kapatid. Napakagandang topic ito, kaya naway tapusin ninyo.
Itong kandila, yan. Kalimitan, kombinasyon sila nitong altar. Kasi pag nagdidebosyon ang mga manggagamot o lahat ng mga antingero, manggagamot ay gumagamit talaga sila ng kandila. Ganon din yung mga mambabarang, gumagamit din sila ng kandila, pero ang kandila na ginagamit nila sa pagsasagawa ay itim. Itim ang kandila ng mga ginagamit ng mga mambabarang at mga mangkukulam. Yung mga antingero, yan po ang ginagamit nila, mga puti at iba't ibang kulay na ginagamit ng mga ritualista, mga manggagamot, herbolaryo, faith healer, mananambal. Yan po, kandila po ang ginagamit nila. Yan. Ang iba't ibang uri ng kandila po mga kapatid ay may mga purpose po yan. Hindi po basta-basta na gagamit kayo ng kandila tulad ng dilaw, green, orange, pula, violet. May iba't iba pong purpose yan. Puti, ganon. Hindi yung gagamit lang kayo ng kandila na hindi niyo alam. May mga purpose yan. Kalimitan kasi ang ginagamit ng kandila ng mga mangkukulam, mambabarang na yan ay itim. Itim na kandila ang ginagamit ng mga hinayupak na yan. Spiritual healer. May mga grupo ng mga spiritual healer, mga faith healer, antingero, o di kaya lahat na mga nagtatahak ng spiritual ay may mga pagpupulo ngayong Biyernes Santo. Yan. Magkikita-kita itong mga ito, magtatagisan ng lakas ng kanilang mga anting-anting. Meron ding susubukan ang kanilang gamit kung yan ba ay pasado o tested yung mga tinatangan nilang mga gamit. Yan. At itong halaman, may mga manggagamot dito tulad ng mga herbolaryo pala mga kapatid, na merong mga manggagamot din na nagkakalap ng mga halamang gamot o ugat na ginagamit nila pang sangkap o di kaya ginagamit nila sa panggagamot tulad ng mga panghihilot o di kaya ginagamit nila panluluna sa sakit ng mga taong pasyente nila sa spiritual o physical na kanilang karamdaman. Yan. Meron pang kulam. Lahat na nandito sa spiritual ay inaano ng mga barahang ito. Yan. Itong kulam na ito ay talagang hindi ito mawawala sa spiritual. Ito napakasikat na gawain ng mga mangkukulam, kulam at barang talaga ang ito talagang kalimitang ginagawa ng mga gumagawa ng masama upang biktimahin yung mga taong inosente. Yan. Ang kulam po ay depende po sa nagsasagawa nito kung gaano po kalakas ang kanilang kaalaman. Ganon din po ang mambabarang. Ang mangkukulam at ang mambabarang po ay may iba't ibang antas yang mga yan. Yan. Ang tulad nun dito sa atin sa mundo ng mga tao, sa mga dito sa atin, ang antas ng kulam kumbaga dito sa atin, kung ikaw man ay pulis, kung ikaw man ay sundalo, may mga antas yang mga yan. Kumbaga ay yan, ang mga mangkukulam at mga mambabarang na ito ay may mga may mga antas o depende yun sa lakas ng kanilang kaaralan sa spiritual. Ayan, kaya sa mga bagong mga manggagamot o baguhan dyan na natuto lang manggamot at natuto lang manggamot na akala mo ay kung sino na, ay ninyo yan mga kapatid, disiplinahin ninyo ang inyong sarili. Baka hindi ninyo alam, sa panggagamot ninyo makatagpo kayo ng mga malalakas at batikan ng mga mangkukulam at mambabarang, ay mangingitim talaga kayo, tandaan ninyo. Dapat paalala ko lang din po yan bilang isang kaibigan din si spiritual. Kaya dapat po hindi po na porkit nakakapagpatawag kayo ng mga espiritu, ng mga elemento ay maging kampante kayo. Mali po yun. Dapat dapat habang tumatanda tayo, tumuklas tayo ng mga ibang aral. Humingi tayo ng advice sa mga batikang manggagamot. Hindi yung kapwa ninyo manggagamot kakalabanin ninyo. Yan. Na hindi ninyo alam,
yung mga kinakalaban ninyong mga manggagamot balang araw sila pa pala ang tutulong sa inyo. Kaya wag po tayo maging mataas ang tingin natin sa ating sarili, dahil ang sino mang nagmamataas ay ibinababa. Ang kayabangan kasi mga kapatid ay umahantong sa kapahamakan. Yan, wag tayong maging kampante sa ating sarili, dahil hindi natin alam kung anong mangyayari sa ating kinabukasan. Kaya dapat mag-ingat tayo, lalong-lalo na sa mundo ng espiritual. Buti kung may mga kaaway ka dyan sa labas, kung susuntukin ka, maiilagan mo. Itong espiritual, yan ang ma-advise ko. Yung espiritual na ito ay hindi ninyo alam kung kailan sasalakay ang ating mga kalaban. Tulad ng mga mangkukulam, mambabarang, paano kung mahina ang depensa mo, ay matutumba ka na walang sugat. Tandaan, mangingitim ka dyan sa tabi. Kaya dapat wag tayong wag tayong magiging magpapakampante, wag tayong mag-feeling malakas na akala mo ay kanang kamay tayo ng ating Panginoon. Wag nating ugaliin 'yun. Kaya patuloy tayong magpakumbaba. At sa espiritual ay kailangan nating marami ang ating kaibigan. Hindi yung kapwa nating manggagamot inuusig natin, hindi yung kapwa nating manggagamot ay kinakalaban natin. Yan. Paano pag nakatagpo ka ng kayo ng manggagamot na loko-loko din, ay siya talagang siguro magsasabi na lang kayo na sana di ko na lang ginawa, sana di ko na lang sinabi yun. Baka makapag-isip-isip kayo na mali yung ginawa ninyo, kasi yung mga yan ay may mga din yan, may mga sinusunod din yang kaya yan ay mga advice ko sa inyo, para din naman yan sa inyo, sa mga kaibigan ko mga gamot, sa gustong tumahak at maglandas ng pagtatahak sa spiritual. Yan ay para din naman sa inyo yan, dahil hindi ko gusto na kayo ay mapahamak. Yan, dahil sa kayabangan ninyo. Yan ang yan ang advice ko lang sa inyo sa spiritual, kasi ang kalaban natin sa spiritual hindi natin alam kung sino. Yan, kung ano. Kasi magugulat ka na lang, biglang nanikip yung dibdib mo, magugulat ka na lang, sumakit yung balikat mo, magugulat ka na lang. Yung dila mo ay unti-unting hinuhugot. Kaya mag-ingat tayo. Ang kalaban natin ay hindi natin nakikita. Spiritual ang kumikilos diyan. Hindi yan hindi yan kalaban natin na bala na pag nakita nating binabaril kayo ay pwede ninyong ilagan. Ayan. Paano kung kayo ay nasa isang lugar, pag kayo binira, saan kayo magdadasal? Kaya wag tayong magpapakampante sa kayabangan natin. Yan lang ang masasabi ko, para din naman sa inyo yan. Advice ko yan sa mga bagong nagtatahak ng panggagamot. Huwag tayong magpapakampante, kasi nakalagay naman sa Biblia yan, dapat ang kalaban ay pinaghahandaan. Hindi ka dapat magbibigay ng dyan sa spiritual. Tulad ng mga mangkukulam, hindi ka magbibigay ng yan, kasi yung mga yan ay mga di natin alam kung kailan sila kikilos o sasalakay upang tayo ay aatakihin sa spiritual. Ranas ko yan dati mga kapatid, ranas ko yan. Kaya ang aking mga ay itinuturo ko sa inyo na hanggat may mga kaibigan kayo mga manggagamot na mga matatanda, kasi ako ang mga ginagawa ko dyan, may mga kaibigan ako mga batikan na rin, yung mga alam kong legit sila at hindi sila scammer, na alam kong maganda ang maituturo nila. Yun, doon ako nakikipagkaibigan at itinuturo nila ang kanilang mga sikreto din. Yan yung mga mensahe. Backfire. Kung may mga dito, may mga magre-ritual dito. Ang lahat ng mga ginawa sa kanila ng mga kalaban nila sa spiritual ay gusto nilang isumbalik ngayon, o magre-ritual sila para ibalik ang lahat ng ginawa sa kanila ng mga kanilang kalaban sa mundo ng spiritual. Ritual. Ang lahat ng ritual na ito, lahat ng ginawa sa mga manggagamot, sa manggagamot, herbularyo, faith healer, ay may ritual silang isasagawa ngayon para ibalik sa kanila yung mga birada ng kanilang mga kalaban.
tulad ng mga sumbalik. Yan kasi ang sumbalik niya mga kapatid. Yan ang kinakatakutan ng mga mangkukulam. Kasi pag isinumbalik yan at malakas na kaaralan ang ibinanat diyan sa mangkukulam at mambabarang, ay mangangamuti yan sila. Hindi nila kayang salagin o basagin ang sumbalik na tinatawag. Yan. Kaya nakadepende po 'yon sa manggagamot na na magsasagawa niyan kung ano yung mga kaaralan nila. Yan. Sa mga po, ito po mga kapatid ang masasabi ko sa mga magpaparitual po sa akin, yan, ay kayo po ang magpo-provide niyan ng materyales. Yan, ng materyales at yung mga gagamitin. Hindi po ako, dahil wala po akong iaabono diyan, hindi po ako mayaman, wala po akong trabaho, kundi ang trabaho ko ay panggagamot lang at makakatulong sa inyo. Yan, yung mga yung depende kung anong ritual ang ipapagawa ninyo, about sa negosyo man yan, about sa pagsusumbalik, lahat ng ginawa sa mga tao na yan, sa mga ginawa ng mga mangkukulam sa inyo. Kung gusto nating kalasin, wasakin, lunasan, at bigyan ng lunas ang inyong karamdaman sa spiritual, tanggalin ang sakit na yan. Ganito yan mga kapatid. Alam ba ninyo na bakit ko minsan kung malayo kayo, nasa ibang bansa kayo, nasa Saudi kayo, nasa Europe, nasa Japan, nasa tinatawag na basta sa mga malalayong lugar, sa Saudi, yan. Alam nyo ba't nire-ritual ko mga kapatid? Nire-ritualan ko na kalasin, baklasin, lunasan ng inyong karamdaman para hindi po makakaramdam ang gumagambala sa inyo. Nilulunasan yan. Kasi pag ginamot kayo, pinasampa natin sa inyo dyan kahit malayo kayo, at hindi napuruhan yung kumulam sa inyo, o kung sakaling nahuli man natin yan sa katawan ninyo o malayo kayo sa pamamagitan ng video call, maaaring gaganti yun sa inyo. E di mas lalong lumala pa ang inyong karamdaman. Lumala pa. Sino ang sisisihin? Ang manggagamot na gumamot. Yan. Kung gusto talaga ninyo na malayo kayo kung gusto niyo talaga na matsugi talaga yung gumagambala sa inyo, yan, yung mga kumukulam sa inyo, ay pumunta talaga kayo ng aktwal sa isang manggagamot upang upang magamot talaga kayo ng gusto at mahawakan kayo aktwal. Kasi ganito yung mga kapatid, kung minsan kasi pag malayo yung mga client ko, ay binabaklas ko lang po yan mga kapatid, para hindi malaman ng kalaban sa spiritual, tulad ng mga mangkukulam na yan, na siya ay ginagamot pala. Walang kinalaman hindi yun makakaramdam mga kapatid. Pag ginamitan mo ng lunas, kalas, wasak, mga mga lunas sa kulam, lunas sa barang, kalas, ayan, lunas, para hindi po makaramdam ang mga mangkukulam at mga mambabarang na yan. Yan. Kung sakaling gagamitan ninyo yan ng pampasabog o di kaya pangdurog ng kanilang kaalaman, makakaramdam yun, edi baka na malalaman na mga mangkukulam o mga mambabarang na yan ay nagpagamot. Anong gagawin ng mangkukulam na yon? Gaganti yun dun sa isang sa kanyang ginawan o kanyang kinulam o binarang, gaganti yun dun. Paano kung walang pangontra yun? Di pasok na naman yung birada dun. Kung buti yung birada nun ay sakit lang, paano kung mataas na birada ang ginawa dyan? Kasi parang gamot yan mga kapatid, may dosage yan, may malakas ang epekto, o di kaya mataas ang niyan sa kanilang mga banat dyan. Paano kung walang pangontra yun? Buti tayo mga manggagamot, madidepensa natin ang sarili. Paano sila? Yun. Kaya dapat ipinapaliwanag ko yan sa inyo, sa mga nagpapagawa ng mga ganyang ritual. Hindi po basta-basta manggamot mga kapatid, napapakialaman ninyo. Kasi okay lang yan. Yung iba okay lang naman, basta mga engkanto na yan, mga bati, uusog, madaling kalasin yan. Kasi pag tao kasi ang gumambala sa pasyente natin, ay magagalit yun, gaganti yun, lalo't na pinakialaman ang trabaho nila.
Kaya dapat ano tayo, maging mautak din tayo, wag yung gawin nating sige lang, banat lang, ganto ganyan. Tapos kung ano mangyayari sa, may iba din kasi mga pare, kung anong nangyayari sa pasyente, sinisisi sa manggagamot. Kaya dapat maging mautak ka, dinadaan na lang sa ritual. O kung gusto nilang mahuli talaga, o kahit malayo sila, pumunta sila aktwal para malaman nila kung ano man yan. Kasi malalaman natin, mapupulsuhan natin yan kung anong sakit yan, kung spiritual ba yan o physical. Hindi yung banat lang tayo ng banat, dapat may diskarte dyan kung paano natin matatalo ang ating kalaban. Kasi mauutak din yung mga yan, hindi yan nagpapahuli ng buhay. Kaya dapat hanggat na malayo yung mga pasyente natin o client, dinadaan yan sa ritual, kinakalas. Kung anong ritual ang ginagamit nila, kung masamang ritual man ang ginagamit nila, ritualan mo ng mabuting ritual. Yan, tulad ng kalas, lunas, wasak, para unti-unting gumaling ang inyong mga pasyente. Yan, tapos pupudiran yan, lalagyan ng ano yan, iihipan yan sa ulo ng mga orasyon na puder, bakod, balabal, para hindi na siya mabalikan kung sakaling pipinsalain siya ng mga gumagawa sa kanya. Ayan mga kapatid, para kahit gawan man sila ng ano, kasi kahit gawan man sila ng ulit ng mga ano, hindi na makakapasok kasi nga unang-una sa lahat mayroong pangontra na kung kukuha sila ng pangontra. At saka kinalas ninyo at winasak at nilunasan ninyo, kahit anong banat yan ay hindi na yan makakapasok kasi hindi sila nakakaramdam. Pero pag ginamitan ninyo yan ng pangpasabog na orasyon at saka pangdurog, ay makakaramdam yun, magagalit yun kasi pinakialaman ninyo yung mga trabaho ng mga yan. Yan, yun yung mga ano, yung mga diskarte dyan na inano ko sa inyo mga kapatid, sinasabi ko sa inyo. Yan, kaya sa akin pag malayo yung mga client ko, dinadaan ko sa ritual. Yan, pero kung malapit lang naman dito lang naman sa Antique, magsadya kayo dito. Yan, at sa mga yung iba dyan na nagtatampo na hindi ako makakapunta, ganito yan mga kapatid. Kung sakaling mag home service man ako, yung mga pasyente ko, yung mga galing pa sa ibang lugar, ay pumupunta dito sa bahay. Paano kung nasa ano yon, nasa Kalibo, nasa Iloilo, nasa Capiz, yun malayo pa yung pinuntahan ng biyahe ng aking pasyente niyan para magpagamot lang sa akin. Tapos ako pumunta doon sa bahay ninyo. Siyempre, yung effort naman ng pasyente na yun, parang masasayang din naman. Kaya kung malapit lang naman kayo dito, kayo na lang ang magsadya. Kasi nakakapagod magdala ng mga sangkap o mga gamit sa paglulunas sa inyo. Pag kung nandito lang sa bahay ay mailalapat natin kung ano yung paunang lunas diyan sa inyong karamdaman. Ayan po, wag po kayong magtampo na sinasabi na ganito ganyan, parang wala nang ano, parang hindi nagagamutin. Obligasyon ko manggamot basta aktwal. Kasi minsan busy din ako, gumagawa ako ng pangontra. May mga client din ako na nagpapa-reading sa akin. May mga nagagamot din ako aktwal, may mga naghihiling, nagpapahiling sa akin, may mga nagpapa-reading. Yan ay hindi po basta-basta mga kapatid yung obligasyon ko na sa isang maghapon ay talagang sobrang pagod po ang aking katawan. Ganito mga kapatid, na bakit solo lang daw ako mga kapatid. Kasi mas maganda kung ang kakayahan mo ay hindi mo ibabahagi sa iba, dahil darating ang araw mga kapatid, yung mga itinuro mo sa mga taong gusto magtahak ng lihim na karunungan ay maaaring gamitin laban sa iyo. Yan, kung may ituturo man ako about sa panggagamot, ituturo ko na lang to sa taong karapat dapat kong turuan. Yan, sa ngayon nagtuturo man ako ng mga orasyon o kung ano man, yan po ay mababa lang po yan. Hindi ko po tinuturo ang aking mga pinag-aralan talaga sa pag-i-spiritual, dahil balang araw hindi natin alam mga kapatid, hindi natin naman yan habang buhay na maging kakampi natin yan. Darating ang araw na magiging kaaway natin yung mga yan, yung mga ating tinuruan. Darating ang araw maging ano yan, iibang ugali niyan, kakalabanin kanyan. Kasi pag tinuruan mo yan at gumaling yan, ang tingin na nila sa kanilang sarili ay mataas na.
susuwagin ka na niyan. Kaya basta, hindi po ako basta-bastang nagtuturo. Kung may tuturuan man ako, siguro ay yung mga anak ko na lang siguro sa susunod, kung ano, ay yun, doon ko ituturo yung mga kakayahan ko. Doon ko ipapasa ang mga kakayahan ko, hindi sa ibang tao. Yan, kung may mga katanungan lang yung iba at masasagot ko at hindi ako busy, sinasagot ko naman po. Yan. Kaya sinasabi nila na solo lang kasi ako mga kapatid na manggagamot. Nag-ano na ako, iba ako ng aral, sariling tuklas ko na lang, hindi na ako sumasama sa iba, gawa nga nung ayaw ko na naririnig na may sumbat sa huli. Ayaw ko ng ganun, na kayso ganto, natuto lang manggamot ako, sa akala mo kung sino, ako yung nagturo dyan, kahit hindi naman. May opinion, pwede yung opinion na advice na ano sa yung mga advice lang na inaano sa akin, maaari, pero kung sinabing tinuruan niya ako, ay hindi pwede yun. Kasi may sarili tayong aral, kung ano yung natuklasan mo ay sa inyo yun. Hindi yung ipangangalandakan sa ibang tao na sila daw yung nagturo, porque kung gano'n na isusumbat na lang nila sa tao, ay huwag na silang magturo. Kung gano'n. Yan. Makapal-kapal pa mga kapatid, makapal-kapal pang topic ito. Mutya, balik tayo sa sa dito, mutya. Ang mutya na ito mga kapatid ay maganda itong tangan ang mutya, dahil ang mutya kahit hindi mo nadasalan ay mayroong mga gabay dyan sa loob. Ayan, napakaganda ng mga mutya din mga kapatid. Ang mutya po kasi ay maraming klaseng mutya, tulad ng iba't ibang klase ng mga bato na mayroong mga wangis. Papakita ko sa inyo yung mga mutya ko dito, example lang. Ayan o. Yan po ay yan po ay hugis ng ibon. Yan. Hugis po ng ibon. Yan po ay mutya, yung mga rare na klase ng mga bato. Yan. Kung kayo po ay alam po yan ng mga antingero. Yan. Ito po ay ibon na nakadapo sa ibon yan. Yan yung mata, yan yung tuktok, yan yung katawan niya. Yan. At saka ito naman yung mga kakaibang klaseng na yung mga ganito. Yan. At saka itong pangil ng kidlat. Yan. Ito po ay tunay po ito. Marami po kasing peke na nagsisilabasan ng mga mutya o di kaya mga pangil ng kidlat ngayon. Yan, ito po ay mga legit. Tunay po ito. Hindi po ito gawa ng tao, hindi po ito ukit-ukit. Yan po ay gawa po talaga ng kalikasan. Yan yung mga mutya na tinatangan ko. Yan, nakakalat lang yan dito. Yan. Yan. Ito rin ang kalimitan na mga tinatangan ng mga antingero, yung mga mutya. Pero bihira ka lang makakakita ng totoong mutya. Yan. O mga pangproteksyon. Kasi kalimitan ngayon, hindi naman ako sa naninira, ay nababasi ko na lang o naobserbahan ko, kalimitan ngayon ay mga peke nang nagsisilabasan ngayon. Gawa ng man-made o gawa ng tao yung mga mutya ngayon na nagsisilabasan. Kasi kung totoong mutya yan, ay hindi yan ibibenta ng ganung kamurang halaga o ganung kalaking halaga. Kasi bihira ka lang makakita ng mutya talaga mga kapatid. Yung iba ginagawa ng negosyo, pinapalimusan, walang hindi yun mutya, negosyo yun. Yan. Sementeryo. Itong sementeryo na ito, dito kumukuha ng mga gamit yung mga ng mga mangkukulam, mambabarang. Dito sila kumukuha ng mga gamit sa sementeryo, tulad ng mga pako ng kabaong, buhangin sa sementeryo, bungo ng tao. Yan. Napakarami mga kapatid na mga nila, yung mga halaman diyan sa sementeryo. Ito yung ginagamit nilang sangkap para isagawa ang kanilang maitim
na maitim na gawain tulad ng pangkukulam at pambabarang na ito. Dito sila sa sementeryo kumukuha ngayon ng mga sangkap na mga ulupong na yan. Yan. Orasyon o dasal. Ang orasyon o dasal na ito ay isa rin ito sa mga proteksyon ng mga manggagamot, faith healer, antingero. May mga nakikita din ako ditong may mga antingero din o samahan na nagpapatato talaga ng orasyon bilang depensa sa kanilang kalaban upang hindi sila tabla ng anumang uri ng kulam, barang, tigalpo o lihis bala o hindi tatablan. Kasi lahat tayo may kanya-kanyang paniniwala. Kaya di po datin kailangan pakialaman yan kung ano man ang pinapaniwalaan ninyo o ano yung kinagisnan ninyo ay sa inyo yan. Ay kanya-kanya tayong paniniwala. Huwag po natin pakialaman yung paniniwala ng ibang tao. Kasi pag kayo din ay inusig niyan at binara kayo diyan, sasama lang ang inyong loob pag kayo ay binara ng mga yan. Kasi lahat naman tayo may kanya-kanyang paniniwala sa buhay. Yan. Kaya wag po nating pakialaman ang tao, ipaniniwala nila yan. Kaya minsan nagagalit, nagkakaroon ng lamat yung pagsasamahan kasi nga may mga tao din na hindi rin maganda ang tabas ng dila. Hindi rin maganda ang tabas ng dila. Yung feeling perfecto na wala namang napatunayan. Ganon. Kaya dapat ay ano rin tayo, maging ano rin tayo mga kapatid sa spiritual. Maging mautak din tayo. Yan. Marami itong sa mga sa mga vlog ko na ito, marami pong nagkakaroon ng opinion o di kaya sa kanilang may mga natutunan sila sa akin. Yan. Yung mga iba nag-PPM sa akin na lahat naman ng mga sinasabi ko ay totoong legit talaga. Sila mismo talaga ang nagsasabi. Yan. Hindi naman talaga aabot ng malapit na po tayo magsi 6K kung gawa-gawa ko lamang ang aking mga na ito, yung mga pagbablog ko na ito. Ito po ay totoo. Yan, sino ba namang manggagamot na magsasabi ng kasinungalingan sa mga tao, yan, na makakapanood o naniniwala sa iyo. Kasi pag yan ay mali yung inano mo diyan, mawawalan ng tiwala ang tao sa inyo. Kaya nga ang tiwala po ay yan po ang number 1 na ng tao. Kasi ang tiwala kasi pag sinira mo yan, maaring nakikinig na lang siya, maaring ay mahirap nang maniwala. Yan. Yan po mga kapatid. Manggagamot. Yan. Itong manggagamot na legit na ito, dito kayo kung may makilala kayong manggagamot na legit o totoo at marami nang napatunayan, ay dito po kayo magsadya o lumapit dahil sa panahon ngayon marami ng mga lukulukong manggagamot kuno na nagpapakilalang sila daw ay alagad ng Diyos na scammer din naman pala. Yan, nagpapadala ng nagbibenta ng gamit na na 10K. Yan, tapos yung gamit na yon doon lang naman sa legit na antingero kinuha, tapos isisend doon sa kanilang mga client at inaalok-alok niya. Tapos kung napadala na yung pera doon, ibablock. Kaya mag-ingat po tayo sa mga luko-luko ngayon na mga nagpapanggap na mga manggagamot. Kasi yan kung kung yan ay legit yan, may konsensya yan sa sarili nila. Kasi ang panluluko kasi ay ginawa nilang kabuhayan. Yan, sisingilin nila, ipapakita nila, dadalhin nila sa magandang salita. Tapos pag nabiktima na nila ang tao, i-scamin na nila, ibablock na nila. Thank you yung pinadala ninyong pera doon. Sinong masisisi? Yung legit na manggagamot. Yun. Kaya minsan nagiging kawawa ang tunay na mga manggagamot dahil sa mga luko-luko ding mga scammer na yan. Yung mga legit na manggagamot, kukunin yung picture doon. Yan. At ipapakita doon na sa kanila daw yung gawa, pero hindi naman. Naranasan ko yung mga kapatid. Kaya sa mga kapwa ko antingero dyan, pag nag-post kayo ng inyong mga gamit o pinalilimusan ng mga medalyon, lagyan po ninyo ng inyong pangalan para hindi po makopya ng iba. Yan, para wala pong scammer ngayon. Kasi ngayon ay
Iba, high-tech ng utak ng scammer ngayon. High-tech na. Yan. Gubat. Yan, may mga tao dito ngayon na pumupunta sa gubat. Naliligo sa mga ilog, sa mga talon. Yan, nag-i-enjoy sila ngayon, naliligo sila sa mga bundok o gubat. Sa mga sapa. Yan. Manika. Itong manika na ito ay ito talaga ay kalimitan ginagamit ng mga mangkukulam. Manika. Yan, ayan oh. Ito ay hindi naman talaga nawawala to na ito yung mga gamit ng mga mangkukulam. Yan. Ang kulam po mga kapatid ay masamang gawain po yan. Pero yung mga mangkukulam na yan, may mga dahilan yang mga yan bakit naging mangkukulam at mga mambabarang yung mga hayop na yan. Yan, kaya ganun. Hindi natin masisisi din yung mga yan dahil may mga dahilan din yan. Tulad ng mga manggagamot, hindi naman maging manggagamot yan kung walang dahilan yan. Kasi lahat naman tayo ay tinatawag ng ating Panginoon na makakapanggamot. Yan, tulad dun sa kanila, tinatawag din sila para makapaminsala ng ang mga inosenteng tao. Yan. Ganon mga kapatid. 40 minutes na tayo. Dagat. Itong dagat na ito ay ang nakikita ko talaga dito ay napakaraming tao ang naliligo saan man. Ngayon sa dagat, kahit saang dagat ito, napakaraming tao na naliligo. Yan, naliligo sila sa dagat, sa ilog, para ma-relax at ma-enjoy ang kanilang sarili kasama ang kanilang buong pamilya. Yun. Yan yung mga manggagamot na dito, yung mga manggagamot, faith healer, herbularyo mga kapatid. Kung kayo man ay nanggagamot na ngayon, wag po ninyong kalimutan na magpasalamat lagi sa ating Panginoon para mas lalo kayong pagpapalain. At unang-una, ang inyong kaaralan ay kung talagang putian ang inyong kaaralan ay wag na kayong maghigit pa sa maghangad ng iba pang aral dahil maaaring maligaw kayo ng aral mga kapatid. Minsan mga kapatid, yung dating naging manggagamot, naging mangkukulam na kasi nga naligaw sila ng aral. Gusto nila na tataas pa ang kanilang kakayahan. Di na nila alam na tinatangay na pala sila ng kanilang aral dahil sa kasakiman nila. Nakakagawa na sila ng masama. Kaya kung ano yung mga kaaralan na ibinahagi sa inyo ng ating Panginoon ay makontento po tayo doon. Wag po tayong maghangad ng mas malakas pa. Tignan ninyo si Lucifer. Isang ang matinong anghel yan. Ngunit isang matino at makisig na anghel yan. Ngunit gusto niyang pantayan ang ating Panginoon sa kapangyarihang ibinigay sa kanya. Tignan mo yung nangyari sa kanya. Yan. Nilabag niya ang kanyang mga kakayahan. Kaya wag po tayong maghangad ng kakayahan. Yan, dahil maaaring yan po ay magiging maliligaw ka ng aral diyan mga kapatid. Yung dating akala mo ay yung ginagawa mo ay mabuti, ay hindi mo na alam ay masama na pala ang ginagawa mo. Unti-unti nang masama ang ginagawa mo. Ayan. Ermitanyo. Yan. May mga ermitanyo talaga. Ang ermitanyo po mga kapatid ay kalimitan po ay malalakas po ang mga ermitanyo. Sa totoo lang, malalakas. Kalimitan ngayon ay wala po sa edad ang tinatawag na ermitanyo. Kahit dati, ang mga ermitanyo po talaga ay mga matatanda na naninirahan sa bundok. Naninirahan ito sa bundok at mahirap itong hindi mo ito nakikihalubilo sa mga tao. Itong mga ermitanyo, wala po itong tinatawag yan, wala po itong awa o sa kanilang, parang hindi sila nakakaramdam ng mga kapatid, ng emosyon sa kanilang sarili, itong mga ermitanyo na ito. Dahil mayroon din itong mga pinaninindigang pinapaniwalaan din. Pero ang gawain ng mga ermitanyo ay puro mga mabubuti. Magaling din ito sa sa pamamagitan ng herbal. Itong mga ermitanyo, mga matatanda yan na mga balbasarado.
mga mababait din yan, pero pag yan ay nilapastangan ninyo at yan ay inagrabyado ninyo, ay talagang baka di kayo abutin ng gabi sa bahay ninyo. Yan, malalakas ang ermitanyo mga kapatid. Ayan, ay kakayahan yan ay parehas din sila ng babaylan, kalikasan ang kanilang ginagamit. At bihira ninyo yung nakikihalubilo sa mga tao, mga ermitanyo. Black magic, ito yung kalimitan na ginagamit, isinasagawa ngayon ng mga mangkukulam o mambabarang dito. Yan, itong black magic. Ang black magic mga kapatid ay ginagamit ito ng mga mangkukulam o mambabarang kung paano nila palalakasin ang mga itim na mahika na kanilang isinasagawa. Ngayon ito magre-ritual ang mga mangkukulam na ito. Kung may mga manggagamot na nagre-ritual ngayon, ay meron din ang mga gumagawa ng kasamaan na magre-ritual din. Meron ditong simbahan. Mamaya kung may time kayo, kung may malapit na simbahan dyan sa inyo, hindi dapat ang gawin ninyo dito ay magdasal kayo mga kapatid. Ang dasal po ay walang bayad, pero may sukli. Yan, may sukli. Yan. Kung ang dasal na depende po yun sa dasal mga kapatid na idadasalin ninyo. Kung ang dasal ninyo ay mabuti, ay mabuti din yung balik sa inyo. Yan, kalikasan. Dito may nagagala dito ngayon sa mga bundok, sa mga burol, sa mga lawa, sa basta sa kabundukan mga kapatid, nangangalap sila ng kanilang mga sangkap. Yan, ng mga albularyo, antingero, may nangangalap dito. Kalimitan nga siguro dito may pumupunta sa Biringan Island, o di kaya sa Banahaw. Yan, napakarami pong mga manggagamot o antingero ang pumupunta diyan sa Banahaw o Biringan, lalong lalo na ngayon sa Quiapo. Yan, nagkikita-kita yung mga manggagamot diyan. Yan, itong mga santo na ito, yan, kalimitan po mga kapatid sa ngayon, o may magbi-blessing kayo mamaya, ang gagawin po ninyo dito ay ang gagawin ninyo, pausukan po ninyo ng insenso. Yan, sa kapwa ko manggagamot, pausukan po ninyo ng insenso at kamangyan para yung mga negatibong enerhiya dyan sa inyong mga santo dyan o sa mga ninyo, sa mga gamit ninyo ay muling matatanggal yung mga negatibong enerhiya. Yan. Ito, nagpapalakas ng kanilang kakayahan o antas sa espiritual yung mga taong tumatahak ng lihim ng karunungan ngayon. Nagpapalakas sila ng kanilang antas. Yan. Ayun, may ritual. May ritual nga na sinasagawa dito kasi kombinasyon sila ng altar eh. Yan, may ritual dito na nagaganap tulad ng pagbubuhay ng mga anting-anting, amulet, o di kaya mga garapa, mutya, chaliko. Yan, amulet. Ayan, kasama ito. May mga anting-anting na binubuhay yung mga anting-anting, kinakargahan na para magkakabisa. Ganito mga kapatid yung ginagawa ng mga manggagamot ngayon. Pinapalakas nila ang kanilang mga tangan tulad ng mga tattoo sa katawan at mga amulet nila. May mga naghahanap nga talaga ng mga herbal medicine ngayon upang yun ay gagamitin ng mga manggagamot panglunas sa mga taong may karamdaman sa physical o spiritual na karamdaman ng tao. Alamang gamot yung nila. Yan, spirit guide. Yan, lahat ng mga tao na nagtatahak sa lihim na karunungan tulad ng mga manggagamot na yan, meron po yang tinatawag na mga spirit guide po yan, ancestor, ancested master, o kung ano man. Yan, kasi ang spirit guide po ngayon mga kapatid, hindi po yan na maging manggagamot ang isang tao pag wala pong gabay. Yan po ay alam po yan ng mga manggagamot, yung mga ugali ng mga tao, kung paano makisalamuha, kung paano
di-describe ang sarili ng mga yan, kung yan ba ay mapagkakatiwalaan o hindi, kung may mga masamang intensyon o mabuti. Lukuhin lang ninyo yung kapwa ninyong loko-loko, wag lang yung mga manggagamot, dahil minsan yung mga sinasabi din ng iba ay hindi naman totoo, ay minsan nakakatawa na lang minsan. Yan, kaya ano po, spirit guide po ang nag-aano diyan sa kanila na wag magtitiwala, ganto ganyan, ganun po. Pero totoo yan, kasi pag hindi kayo binigyan ng ano diyan, ng babala, mapapahama kayo. Yan, itong last, shaman o babaylan. Ang shaman o babaylan ngayon ay nagre-ritual din ito sila. Mga maaring nag-aalay sila ng mga manok, o nag-aalay sila sa kanilang. Ang shaman po kasi mga kapatid, iba po ang Diyos niyan. Ang Diyos po niyan ay yung mga anito at mga bathala. Yan ay mga Diyos nila na sinasamba na mga ninuno. Yan. Ay yung mga ano ko, ay mga ninuno ko ay puro mga babaylan yan. Bloodline namin babaylan, ay hindi sila naniniwala. May naniniwala din sila sa ating Panginoon, pero ang kanilang Panginoon na sinasamba nila ay si Bathala at Anito. Yan po ay mga kalimitan na sinasamba ng ating mga babaylan. Kalikasan ng kapangyarihan yan, mga halamang gamot. Yan, mga gabay yan, mga pulling angel na mga engkanto. Yan po ang mga gabay na mga shaman o babaylan, mga espiritu yan. Sa mga espiritu yan sila malakas. Mga ano yan, mga spirit guide, yung mga ano yan, yung mga namayapa nilang ano, mga mahal sa buhay na naging manggagamot. Yun yung guide nila, mga kapatid. Yan. Ayan lang yung mga mensahe ngayon. Hanggang dito na lang, at God bless us all. 51 minutes and 42 seconds na ang ating vlog ngayon. Yan, napakatagal ng ating ano dito, pagbabahagi ng vlog. Yan, hanggang dito na lang, at God bless us all. Ingat po tayo palagi.